Sister Flora. Yeah, good morning po. Good morning sa ating Panginoong Diyos na siyang gumising sa atin ngayong umaga. And He is saying His. Ibig sabihin po, pag-aari po tayo ng Panginoong Diyos. Ang scripture po na pinagkuhanan nito ay sa John chapter 17 verse 6. They were yours. You gave them to me. So, ubuin ko lang po yung John 17:6. They were yours, you gave them to me. I have revealed your name to those you have given me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have kept your word. So, napakasarap po kang pakinggan pag sasabihin po ng Panginoong Hesus ay pag-aari po niya tayo. Tanong, do we really belong to Jesus? To belong to Jesus is a very great blessing that no one will desire more than that we could desire is to belong to Jesus. Para tawagin niya tayo that they are mine, you have given them to me. Sabi po niya sa Diyos Ama is really the greatest blessing that we can hear from God. So this morning po, I am inviting you that we will declare, I belong to Jesus. Sabay-sabay po tayo. Let's declare para marinig po yan marinig ni Lord, marinig din po ng kaaway kung nakikinig man siya, and marinig din po natin sa ating days to our ears. 1, 2, 3. I belong to Jesus Christ. Yes, Jesus Christ owns me. I belong to Jesus Christ. Jesus Christ owns me. Jesus Christ owns me. Yeah. Jesus We belong Christ to owns Jesus. me. Yeah. And Jesus Christ owns us. So that's the very great thing that we can be assured of pagka tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon po at tagapagligtas natin po. So it's so great a blessing. It's so great to declare this morning that we belong to Jesus and Jesus owns us. Yun po yun. Napakasarap pong gumising para marinig natin yun. You are mine. Yun po yun. Next slide po sis. A missionary is someone in whom the Holy Spirit has brought about this realization. You are not your own. So, kukumpletuhin ko po yung 1 Corinthians 6:19. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. So, meron po ulit tayong declaration to remind ourselves, to remind the enemy, and we are so thankful to God to tell Him that we are not our own. 1, 2, 3 po. I am not my own. I am not my own. Next declaration po. I am a temple of the Holy Spirit. 1, 2, 3. I am a temple of the Holy Spirit. And one declaration, another one is I am bought at a price. 1, 2, 3. I am bought at a price. Yeah, true. We are not our own po. And what we all declared means that we are all missionaries. Because Pastor Oswald said in the beginning of our lesson today, a missionary is someone in whom the Holy Spirit has brought about this realization written in 1 Corinthians 6:19. You are not your own. So, once more po, sabihin ho natin, I am not my own. I'm not my own. Not my own. I am not my own. Yeah. Jesus Christ owns me. Jesus Christ owns me. Jesus Christ owns me. I am a temple of the Holy Spirit. I am a temple of the Holy Spirit. I am bought at a price.
I I am bought at a bought price. with a price. Amen. We are now declaring to God and to the devil and to ourselves that we all belong to Jesus Christ. So nice for us to know that Jesus Christ owns us. Let the devil hear and clearly know that we all belong to Jesus and we are all the temple of the Holy Spirit and we are all bought with the blood of Jesus Christ. Yan. So sabi po dito sabi po ni Pastor Oswald, to say I am not my own is to have reached a high point in my spiritual stature. The true nature of that life in actual everyday confusion is evidenced by the deliberate giving up of myself to another person through a sovereign decision, and that person is Jesus Christ. And I believe that we all believe that po. Next slide po. The Holy Spirit interprets and explains the nature of Jesus to me, to make me one with my Lord, not that I might simply become a trophy for His showcase. Hindi lang po pang display. Yan. Our Lord never sent any of His disciples out on the basis of what He had done for them. It was not until after the resurrection, when the disciples had perceived through the power of the Holy Spirit who Jesus really was, that He said, go. Yun po yun. Babasahin ko lang po yung Matthew 28:19. Yung pong mga sinasabi ni Jesus ay sinasabi po niya ngayon sa bawat isa po sa atin bilang the possessions of Jesus whom we belong. Sabi po sa Matthew 28:19, therefore, go and make disciples in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi po sa Luke 24:49, and behold, I am sending the promise of my Father upon you, but remain in the city until you have been clothed with power from on high. And sa Acts 1:8 po, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So being possession po ng Lord, meron po siyang pinapagawa sa atin at ang sabi po niya, go. So I pray that we are all willing to go and to do what He wants us to do, because we are all the possessions of Jesus. We are the temple of the Holy Spirit, and we are bought with the price, with the blood of Jesus. Next slide. Sister Pinet po, next slide. Yan. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Yun po ang sabi sa Luke 14:26. Kanina po ang sinasabi po kanina sa Daybreak International ni Sister Conchita. Ano ba yun? Is it only 1/3? Saka na Lord, kasi yung mga aso ko nalagaan ko pa. Saka na Lord, yung is it 1/4 or 3/4? Yun po yung sinasabi niya dito. Next slide po. Okay, let me read po. He was not saying that this person cannot be good and upright, but that he cannot be someone over whom Jesus can write the word mine. Jesus was not saying that this person cannot be good. Yan po. Anyone, next slide po. Any one of the relationships our Lord mentions in this verse can
compete with our relationship with Him. Yan. So, ang sabi dito, I may prefer to belong to my mother or to my wife or to myself, but if that is the case, then Jesus said, you cannot be my disciple. Kung 1/4 lang, 3/4 lang po yung bibigay natin, we cannot be Jesus' disciples. This does not mean that I will not be saved, but it does mean that I cannot be entirely His. So, ang mahalaga po ay Jesus can say that He is he is our possessor. He owns us, and He can say entirely His. Yan. It is our great desire to be entirely belonging to Jesus Christ, whom He can write mine. So, supposed to be, dapat po, ang sinasabi po ng Panginoon sa atin is, you are mine, Finet. You are mine, Pastor Dave. You are mine, Pastor Rory. You are mine, Brother Virgil. You are mine, Sister Babes. Yeah, ang sabi po ni Jesus, you are mine, Brother Virgil. You are mine, Sister Rona. You are mine, Sister Florida Ruth. You are mine, Sister Lydia. And you are mine, Pastora Queenie. These should be the words that we can hear po from our Lord Jesus Christ. Yun po. Next slide po, sis. Our Lord makes His disciples His very own possession, becoming responsible for Him. You shall be witnesses to me. Yun po ang sabi niya sa Acts 1 verse 8. Meaning, as Jesus Christ owns possession, I am responsible to tell others that He saved me, and He is the only Savior of the whole world. That's why He came and died on the cross. Because John 3:16 says po, for God so loved the world. Hindi lang po tayo. So, meron po tayong responsibility to tell about them, about Jesus, that He died for our sins, if they only believe. And that the desire that comes into a disciple is not one of doing anything for Jesus, but of being a perfect delight to Him, making Him smile, giving joy in God's heart, na yung pong pwede niyang ipagmalaki. Yun po yun. Tulad po ni Job. Ang sabi po sa Job 1 verse 8. And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? It could be nasa ngayon po ay, have you considered my children? Nasa Daybreak Global sila. Yan po yon. So, pwede ho niya tayong ipagmalaki. Or natutuwa po siya sa ginagawa natin na nandito pa tayo sa Daybreak Global ngayon at napapangiti natin po siya. Yung puso po ng Panginoon ay napapalukso natin. Sabi po doon sa, pagpatuloy ko po yung Job 1:8. Have you considered my servant Job, that there is no one like him on the earth? Yun. A blameless and upright man who fears God and turns away from evil. So being the disciples of God po, we might not be as perfect as expected na ganun po yung buhay ni Job. Pero we might not be exactly like Job, but in our very own small ways of sharing the gospel, because He says, go, and we are being partakers of the Great Commission. So tayo po, lagi po nating sinashare yung gospel ni Jesus, especially those po na hindi pa naniniwala sa ating Panginoon. And when He says go, and we are being partakers of Great Commission, then
we can become his disciples. One of doing anything for Jesus, but of being a perfect delight to him. The missionary's secret is truly being able to say, I am his. And he is accomplishing his work and his purposes through me. Be entirely his. Yun po yung sinasabi dyan. So, I pray na lahat po tayo, gusto po natin hindi yung 1/4 lang, hindi yung 3/4 lang, hindi yung 1/2 lang, kundi we are entirely his 100%. And so, we can tell others that ano ba yung purpose ng Lord sa buhay natin. Ang sabi, the missionary secret is truly being able to say, I am his. And he is accomplishing his work and his purposes through me. Ano ba yung work and purposes na yon? What is work and purposes that he wants each of us to do? Sabi po sa Matthew 1:21, tinutukoy po dito si Mary. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Yun po yun, na maligtas po ang mga tao sa parusa ng Diyos dahil sa mga kasalanan. And he is the only Savior of the world. He is the only way, the truth, and the life. And no one can go to the Father except through him. So let's all desire to be entirely for Jesus. Meron po dyan dinagdag po ni Pastor Oswald na babasahin po natin, Psalm 143 to 145 at saka 1 Corinthians 14 verses 21 to 40. In your personal time with the Lord po, pwede nyo pong basahin. Meron lang po akong isi-share sa nabasa ko dyan sa Psalm 143 verse 10. Teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground. So, hindi ho natin talaga 100% magagawa kung wala po ang tulong ng Holy Spirit sa atin. So, the leading of the Holy Spirit is really very important po. So, next slide po. Yan, basahin po natin yung wisdom from Oswald. Sabay-sabay ho natin basahin. Ito po ay one sentence lang po. 1, 2, 3. Faith never knows where it is being led, but but it it loves loves and and knows knows the the one who is leading. is leading. So, kung ganun man po, nakakatakot man, makipag-share po doon sa matatapang na mga Muslim po na nandito, kung ang alam ko ng Holy Spirit nang lilid sa akin, I will not be scared po. And I will do my responsibility to introduce to them that there is no other Savior except Jesus. He is not just a prophet na yun po yung paniniwala nila, but He is the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father through Him. So, meron pong mga example dyan, yung pong katulad po ng sinasabi po na if you don't hate your father and your mother and your wife and your children, you cannot be my disciple. So, napakahirap naman po yung nagawin, di ba? Why should I hate my parents and my spouse and my children? Pero hindi naman po ganon na we have to hate them, kundi ang mauuna at dapat masunod ay ang Panginoon. Yung example po dyan na una is si Abraham po. Ang sabi po niya sa Acts 7:3, and he said to him, go from your country and your relatives and come to the land which I will show you. So, mahirap pong pumunta sa isang bayan na wala kang kakilala, na hindi mo alam, at saka hindi po siya tourist spot. Tulad po ng pinuntahan namin sa Russia po. may gera po doon. Saka nagpunta po ako sa Israel. May gera din po doon. Pero maganda pong maging tularan po ang buhay ni Abraham dahil nung sinabi sa kanya na you go out from your country, from your relatives to the land I will show you,
it could be na hindi naman po alam talaga ni Abraham kung saan siya pupunta. Go from your country. Sabi po niya sa Genesis 12 verse 1. So ano pong ginawa ni Abraham? Ay saka na lang po, pag-pray ko muna, wala pa ho akong pera, yung mga anak ko po hindi pa sila maayos, hindi pa sila nakapag-aral, baka mamatay ako doon. Pero ang sabi po doon sa Genesis 12:4, so Abram went as the Lord had told him. Sa Genesis 22 po, meron din po siyang isang inutos. Ito po yung napakahirap na sabi niya, take your son na to eh. Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountain which I will tell you. So, ano ba yung ginawa ni Abraham? Huwag naman po, nag-iisang anak ko lang yon, ang tagal kong inintay, tapos ngayon, kukunin mo na, yun po yun. Pero meron pong ginawa si Abraham, no complaints po siya sa verse 3 po ng Genesis 22. Ang sabi po dito, so Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and no question asked. Because Abraham believed that God can raise the dead to life. So, meron din pong isang example po, si Esther po, nung inuutusan po siya, ito na po yung hate yourself na, na sinasabi po. If you do not hate yourself, also, you cannot be my disciple. Pero ang sabi po ni Esther, if I perish, I perish. Yun po yung sabi niya sa verse 16, Esther 4:16, basahin ko lang po. Go, gather all the Jews to be found in Susa, and hold a fast on my behalf, and do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my young women will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law, and if I perish, I perish. Pero napakahirap po yun, nabadali pong sabihin. Pero noon pong narinig ko po yung siren sa Israel, pero ako mamatay kasi matanda po ako, 70 years old po ako, hindi po ako makatakbo ng mabilisan doon sa shelter. So meron pa pong isa, si Elisha naman po, no, how na napasaya po niya yung Panginoon. Na nung tinawag po siya ni Elijah para maging kapalit po niya kasi kukunin na po ni Lord si Elijah. Ang sabi po sa 1 Kings chapter 19 verse 21, and he returned from following him and took the yoke of oxen and sacrificed them and boiled their flesh with the yokes of the oxen and gave it to the people and they ate. Then he arose and went after Elijah and assisted him. Kasi po nakita po ni Elijah si Elisha na yung plowing the fields with the 12 oxen. So para wala na pong masasabi na balik-balikan pa niya para diretso po yung pagsisilbi niya sa Lord. Yun pong oxen niya ay kinatay po niya. Yung mga gamit po doon sa pag-aararo kung anumang yoke po ng mga oxen na yun po yung pinuputol-putol niya. Ginawa po niyang panggatong para po lutuin yung kanyang yung kanyang kinatay na kanyang para and be disciple because he really belonged to Jesus. Nawa po tayo din po magagawa po natin sa tulong ng Diyos. And meron po ako ditong 3 prayer points po. Number 1 is that we will say sorry to God for not making Him delighted in our lives in the past. Noong hindi po nating nasunod yung gusto niya na kapag sinabi niya, oh ayan, pumunta ka na dun sa Davao, iwanan mo na yung kung mga yon at hindi sumunod, yun po yun. Or ako po, may katabi po ako sa sasakyan, kunwari sa bus, o yan, i-share mo na si Jesus para magtumigil na ng paniniwala na prophet lang si Jesus. So, hindi po ako nakasunod. So in those moments na hindi po tayo nakasunod at hindi natin po napangiti ang ating Panginoon, ihingi po tayo ng sorry sa Lord. Yun po yung first prayer point po natin na
kung pwede pong i-request po si Pastor Dave po para lahat po tayo ay ipagdasal na kung meron man panahon na hindi ho natin napangiti or napaligaya ang puso ng Panginoon dahil hindi tayo nakasunod, ay hingi po tayo ng tawad po. Pwede po ba, Pastor Dave? Pwede po. Okay po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa maliwanag na reminder mo po sa amin ngayong araw na ito na hindi kami lubos na magiging iyo, malibang kami, Panginoon, ay masunurin at handang magsakripisyo at ibigay sa iyo ang pinakamabuti ng aming buhay. Sa ganitong diwa, Panginoon, kami rin po ay humingi ng iyong kapatawaran at pagpapalaya sa mga nakaraang pagsuway namin, Panginoon. Sa mga salita mo sa amin, may instruction ka sa amin na hindi namin sinunod, or humingi kami ng kapatawaran, sumunod man kami pero hindi ito taos sa aming puso. Ayon sa iyong salita at pangako, ang sinumang magpahayag ng kanilang kasalanan sa iyo, ikaw ay tapat at matuwid na magpapatawad. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagsuway at tulungan mo po kami na ito ay aming pagsisihan ng lubos upang sa susunod na may instruction po kayo sa amin ay wala na kaming alinlangan na sundin ka. Salamat, Panginoon, tinatanggap na po namin ang iyong pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yung second prayer request po, kung pwede pong i-request si Pastor Aquini po, kasi po siya yung madalas naririnig po na nakasunod po siya. Naiwan po niya yung kanyang mga anak, asawa at mga aso po, and she was able to make God smile, to be called entirely His. Pastor Queenie, pwede mo po kaming i-lead sa prayer po to thank God for helping us obey Him, and we really made Him happy and He delighted in us. Pwede po? Sige po. Opo. Thank you. Holy Spirit, salamat ulit sa paalala sa araw na ito, Panginoon. Umpisa kaninang umaga. Yes, Lord, tama naman talaga si Ate Ruth. Sumusunod po ako sa inyo. Pero alam niyo po kung gaano po ito kabigat sa akin. At hindi naman po lahat din nasunod. Pero salamat, Panginoon, kasi sa mga conversations na mayroon po ako sa inyo. Alam ko, Lord, na napangiti ko po kayo kahit papano. Kasi hindi po madali yung ibang mga desisyon ko, lalo na itong desisyon ko ngayon na nag-yes sa Davao, nag-yes bilang presiding elder ng Visayas, Mindanao, na alam mo, Panginoon, kung ano yung mga weaknesses ko. Sobrang kumpiyansa lang po ako sa mga salita po ninyo at sa inyo, at naintindihan ko po na pagmamay-ari niyo po ako. Kaya sumusunod po ako sa inyo. And by this time, Lord, salamat kasi punong-puno po ako ng kapayapaan, buong-buo na, Panginoon, na talagang sobrang pinarealize mo sa akin that ako po ay nilikha hindi para manatili sa aking pamilya, kundi upang purihin ka at paglingkuran ka sa kung saan po ninyo ako nais. And I believe, Lord, lahat kami, Panginoon, may mga kapalpakan naman na parang bata kapag ayaw naming sumunod sa tatay at nanay, nagagawa namin yon. At salamat sa grace mo, Panginoon, kasi kahit na hindi po kami lubos kung minsan 100%, yung grace mo, Lord, ang siyang nananatili sa bawat isa sa amin. At yung mga weaknesses na mayroon kami, Panginoon, salamat kasi kayo po ang pumupuno. And right now, Lord, kami po ay lubos na humihingi sa inyo ng kababaan ng loob na Panginoon, maintindihan po namin ng lubos-lubos kung ano po ang layunin po ng aming buhay at kung ano po ang layunin ninyo sa aming mga buhay. And Lord, indeed, we are temporals, O Lord God. Hindi naman talaga ito yung aming
tawag dito, final destination. Alam po namin lahat ito, pero tulungan niyo po kami na hindi po magkaroon ng stronghold, Panginoon, na parang takot na takot kaming mawala ang aming mga paa sa mundong ibabaw na ito, na hindi naman talaga kami dito mamamalagi. We are just strangers, Lord, na kailangan naming hindi mag-atubili, hindi magpatumpik-tumpik sa kung anong mga goals na mayroon kayo para sa amin. Kaya sa araw na ito, Lord, patawarin niyo kami kung sa mga nakaraang araw, mga panahon, kung bakit may delay ang appointment, at sa mga darating pang araw, Panginoon, kung mga nagmimintis man kami, talagang Holy Spirit, empower us. Mag-manifest po kami kayo sa buhay namin and help us understand, Lord, the deep meaning of your word, of your power, of your purpose, O Lord God, sa buhay namin. And truly, we are yours. Para po kaming isang napakahalagang gamit. Hindi parang kami po ay napakahalagang gamit na pagmamay-ari ninyo. At wala po kaming authority and power to refuse kasi kayo po ang nagmamay-ari sa amin. Kaya bigyan niyo po kami ng isang uri ng spirit to say yes to you, Panginoon. Salamat. And this is my prayer, Lord, and thanksgiving to you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. One more last prayer request po. Hinihiling ko po si Pastor Rory para dito. And this last prayer request po is to ask God to help us make Him be delighted in our future assignments. For sure po, bibigyan pa rin pa niya tayo ng ito yung gagawin mo, yan. So, tulad po ng sinabi niya kay Abraham, unang utos, sige, pumunta ka, iwanan mo yung bayan mo, yung mga kamag-anak mo, iwanan mo. Yan po yung unang utos. Go into this land, na hindi man yan alam. Meron pong sumunod na utos. Yan, dalhin mo na ngayon yung anak mo si Isaac, i-offer mo siya sa akin. So we were able to, it could be that we were able to obey him with the first command. Marami pa pong ibang command. Pero sure po, maari na it will become harder po to obey. Pero let's pray na kung darating man po yung mga mabibigat na utos sa atin, ay magagawa po natin, at request ko po yun si Pastor Rory, na ano man po yung mga future assignments na iuutos sa atin ng Panginoon, ay mapapangiti po natin siya, liligaya po yung kanyang puso, sasaya po dahil makakasunod po tayo. And may I request Pastor Rory to pray for that prayer request po. Pwede po? Opo. Thank you po. Aming Amang makapangyarihan po sa lahat, kami po ay naririto na dumudulog, na nanalangin, na nanaguy sa inyong banal na paanan ng bawat mga plano mo sa mga hinaharap, kung hindi man sa hinaharap o Diyos, sa kasalukuyan, ay tunay na bigyan ninyo kami ng alerto upang magawa ho namin. Tulungan ninyo kami, Panginoon, upang mahakbang namin ang aming mga paa at sumunod ng kabuuan ng aming mga puso na walang pag-aalinlangan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming dalangin, ang aming panalangin ay narito kami handang sumunod. Narito kami upang mahakbang ang aming mga paa at umalis sa aming kinalalagyan o anumang baling ito. Kaya dalangin namin, Panginoon, patuloy na bigyan ninyo kami ng pusong masunurin. Ang aming isipan, O Diyos, ay laging nakatuon sa inyo. Salamat po, Panginoon. Tukubin ninyo kami ng inyong banal na Espiritu. Tukubin ninyo kami ng inyong banal na presensya. At aming sinusuway, O Diyos, ang anumang gawa ho ng kaaway. At salamat sapagkat kayo ang nanagumpay.
Salamat sapagkat kayo ang humahawak sa amin upang kami ay managumpay na kasama ka na tunay na sumusunod sa iyong mga naisin, sa iyong kalooban, sa hinaharap. Salamat sapagkat ikaw ang aming Kristo na noon, ngayon, at kailanman. Amen. At amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, help us, Lord, to do what you want because you are the one leading. In Jesus' name, Amen. Hanggang dito na lang po, Sister Vinette. Back to you po. Amen. Negative and demonic influences, focus on what truly matters and important. Na po, totoo po na meron na ngayong computer addiction. No po. Pangalawa, let us pray for balance and moderation na to set boundaries and discipline in our choices. No po, alam nyo kahit na spiritually yung pinapanood ninyo, tapos merong magpa-pop up na mga unnecessary videos. No po. Number 3, for guidance in use. Gamitin natin yung social media wisely. No po. Kaya itong tatlong ito ay panalangin natin sa Panginoon at may I request Ate Lydia, Sister Lydia, can you close this part po ng ating prayer for social media after 1 minute. Thank you, Sister Lydia. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, Father. Dalangin namin, Give, Panginoon, O God, for every overcome, for the times, O mapagtagumpay, God, Lord, na at hindi maiwasin namin, po Panginoon, isusunod ang addiction o use ang dapat sa pag-amis na telepono, hihingi, Panginoon, is your sa protection, Facebook, O sa God. media, sa Ay, YouTube, sa walang Instagram, Lord God, at marami sa pa. Panginoon, Kanyang Diyos, sa matanda sa media, social media. ako sa bawat sisi. Ano din, Panginoon, By baka power of the Spirit, to balance, how to resist moderate, Panginoon, ang inyong salita. Nagkaroon kami, Panginoon, malalim na ugnayan sa iyo. Magkaroon kami tunay na susunod sa iyo. Tulong mo kami dito. Social media na matiwaseta para sa iyong kapurihan at karangalan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, patuloy po kaming malapit sa inyo po, Panginoon. At Lord, thank you, Father, Lord Jesus. Lord, yung gabundok na media, Lord, ang laki ng impluensya sa bawat, Lord, sa bawat isa po, Panginoon. Bawat naka-stay tuned dito sa media na ito, yung addiction, Lord God, pati po yung di lamang po, Panginoon, ng mga adult, pati po yung mga bata. In fact, pati po yung mga baby na rin po, Panginoon, Lord God, ay marami na rin po silang Lord, sinasaway po namin, Lord God, any, Lord God, demonic influences, addiction in Jesus' name po, Panginoon. Kinakat po namin po, Panginoon, at linisin nyo nga po, Panginoon, Lord God, yung aming mga mata, yung aming mga kamay, yung aming mga tenga po, Panginoon, lahat ng mga naririnig, nakikita po, Panginoon, sinasabi po, Panginoon, na na-absorb ay kinakat po namin. Any influences po, Panginoon, sa buhay namin po, Panginoon, ay tanggalin niyo po, uproot niyo po, Panginoon, Lord God. Lord, lalo na dun sa hindi karapat-dapat na po, Panginoon, at yung nasasayang din po, Panginoon, Lord, yung oras na walang kabuluhan po, Panginoon, Lord. Yung pag-stroll lamang po, Panginoon, na kung na yung panahon, yung oras po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Bigyan niyo rin kami ng discernment,
ng wisdom, ng knowledge po, Panginoon, kung ano yung dapat naming, Lord, na panoorin po, Panginoon, Lord, na siyang ika-build namin, uunlad ng aming pananampalataya at ka-impluwensyahan din po, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, nabasa ko, Lord, doon sa Netflix, Lord, kinaumalingan ng mga youth ngayon, yung mga bata po, Panginoon, Lord. Ina-approve po namin sa kanilang spirito na ito, sa kanilang mga mata, in Jesus' name po, Panginoon. Pati po, Panginoon, Lord God, yung mga games na nakikita, ginagamit nila po, Panginoon, yung mga pineplay po nila po, Panginoon. At dalangin ko po rin po, Panginoon, na Lord, bigyan niyo rin po ng wisdom, Lord, how to handle, Lord God, ng mga parents, yung mga lola, yung kanilang mga anak, yung kanilang mga apo. At kami din po, Panginoon, Lord God, na nakukuha din yung attention namin po, Panginoon, Lord. At dalangin ko po, Panginoon, Lord, na ang lahat ng ito ay maikat na at sinasaraduan po namin in Jesus' name sa bawat tahanan, sa bawat Lord, sa bawat iglesia, sa bawat bansa po, Panginoon, Lord God, na siyang marami ng ano po, Panginoon, Lord, na nasisira po, Panginoon Lord. Pati po yung ano po, Panginoon, na ginagamit din ng venue, pag-declare ng curse, blasphemy po, Panginoon, pati po doon sa lahat ng uri ng social media, sa Facebook, sa TikTok po, Panginoon, lahat po, Panginoon, pati at po, Panginoon Lord Jesus, na ito ay wasakin niyo po, Panginoon Lord God, at linisin niyo, overflow, na i-cleanse niyo po, Panginoon, ng living water po, Panginoon. Any Lord God, na ano po, Panginoon, sa bawat tahanan, in Jesus' name po, Panginoon. Lord, dinideklara ko po, Panginoon, paliwanagin niyo ang lahat ng tahanan, lahat ng mga naapektuhan, lahat po, Panginoon, Lord. Kayo po, Panginoon, ang siyang ma-absorb dito sa bawat social media. At Lord, lahat ng ano po, Panginoon, gamitin namin wisely po, Panginoon, lalo na po pag-share ng gospel, pag-share ng encouragement, ng hope po, Panginoon, ng love niyo po, Panginoon, especially, Lord God, dun sa mga nangihina, sa mga nandun sa struggle po, Panginoon, magbigay kami ng halimbawa, ng witness, ng testimony po, Panginoon, to encourage, Lord God, na yung kahapahayagan ng inyong glory, ng inyong love, ang siyang makita sa amin po, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Lydia. Pala yun, si Des and Alvin Balingit ay anniversary nila bukas. Pero sa atin po dito, meron po ba tayong birthday celebrators? Anniversary sa ating kalagitnaan. Si Chloe katatapos lang yesterday na ating mga kapatid, may impression sa akin si Lord. Let us pray for Sister Flora na I would like to start a practice or tradition na during the last part of our intercession, let us give a prayer blast sa bawat devotional leaders na po. So, let's begin with Sister Flora. Sister Flora, ano po ang nais niyo pag-pray namin sa inyo? Alam ko, luluwas po kayo ng Pilipinas, di po ba? Opo, papunta po kami kila Pastora Jeneline Kailan po. po? Kailan? Um,
December 9 po, ipapasyal ko lang po yung mga December pastor pa. namin para sila po ay makapag-relax naman. And then, at the same time po, mamimigay po kami ng Bible. 200 Bibles sa mga pulis po at saka sa ibang komunidad po from Kalibot to Boracay. Pero sa ngayon po, at present, how would we like to pray for you po? At present. Aking daughter-in-law na maski na sino po yung nag-share sa kanya ng salita ng Diyos doon, talagang hindi siya naniniwala po. Okay. Yun po yun na salvation na rin po ng lahat po ng mga members po ng family ko, ng mga kapatid ko po. Kasi mga Katoliko po kasi sila po. Alright, mga kapatid, narinig natin ang kanyang prayer request, siya at ang kanyang pamilya, especially yung mga hindi pa believers na members ng family. Shall we offer a minute or so prayer po? Our most gracious Heavenly Father Father, God, you have Lord, heard bless all Ate Flora. ang prayer, request, Bless Lord God, her Panginoon, life. Sister Flora. Bless Lord Lord, God, maraming her salamat, Open Panginoon. Bless Lord God, her Yung children. kanyang buhay, O God, Bless Lord God, her ang heart. iniaalay We niya, may know you Panginoon, deeperly. sa paglilingkod sa iyo Lord, at sa kanyang we rebuke, Lord God, And I believe, O Salamat God, po sa kanyang na you are very well placed, and we Panginoon, pray, Lord God, kung correct beliefs that Lord, bless Sister makatotoo Flora sa kanya with pong mga much of pray, your Lord God, anointing. anointing. Therefore, Panginoon God, ang promise mo, Panginoon God, your reward bless also, Release the storm, Panginoon, Lord God, over is her. already set naman before We her, rebuke, Lord God, the work of the devil. and glorious gamitin mong destiny, liwanag And ng Panginoon, buong Espiritu Santo sa darating po sa of her kanya, kanya. family. yung kanyang desire, Lord, Panginoon, sa Salamat, kanyang Panginoon. daughter-in-law, O living God, God. si Irish, No, Lord Panginoon, God, in the to come and accept you Oh, and thank have Receive faith in in you, Jesus' Lord, and name. acknowledge you. And Peace. for the others, family members, O God, kanyang mga loved ones, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po. God bless you all po. Ngayon po, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos according to Ephesians 3:17 to 19. And may Christ dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all God's people. Amen. Amen. Amen and Amen and amen. amen. Flora, Thank you po. everyone. Amen. Thank you. Thank you. God bless. Thank you,